Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po lang yung sangkay sa Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat mo pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat, sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap, Team Kalingap, Kalingap partners, no? Sa Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol sa napanood kong upload ni Erwin TV, no? Official, patungkol dito sa pagpunta niya sa bahay ni Chona. So meron akong audio clips, iparirinig sa inyo. Then after natin ang papakinggan, magbibigay tayo ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. Gusto mo sumama sa Manila? Saan? Manila? Ayaw ko. Hindi ako matara. Hindi ako nanay. Ito na lang ako sa decision. Ayaw ko na si mama. Wala magpapakain ng mga pusa. Mahal mo lang sa Manila. Papakasyon. So, ito yon yung sinasabi ko na si Erwin, di ba nasa diet si Erwin ngayon, inihatid yata si na Rowena, ano. Ngayon, babalik ulit si Erwin dito sa Manila, sa Cavite, which is, hindi naman Manila, ang Cavite, ano. Isasama niya si Chona. Pinuntahan niya si Chona at niyayaya niyang dalhin si Chona pabalik ng Cavite. So, dito parang ayaw ni Chona sumama kasi nga inaalala ni Chona yung kanyang mga alagang aso at saka mga pusa, no? So, nag-aalanganin sumama. Umuo si Chona na siya isasama. Ay, sir, dito ka lang. So, tinanong ni Chona kung kailan daw at bakit kailan siyang dadalhin sa ano. Sabi ni Erwin para mamasyal, pasyal si Chona, pero ayaw talaga ni Chona. Ano daw ang gagawin niya dito sa Cavite? So, ayaw niya talagang iwanan yung kanyang mga alaga. Dito makikita natin ang pagiging pet lover ni Chona. Mahal na mahal talaga ni Chona yung kanyang mga alaga. Parang ang buhay niya nandiyan talaga. Parehas sila ni Lola Ninita, parehas sila mga pet lover. Isasama ko din, ibigay mo sa atin yung sabi niya, yung gagastusin daw ni Erwin na para sa pagdala sa kanya papuntang Cavite, ibigay na lang daw sa kanya, no? Para pambili niya ng pagkain. Gusto ko nga doon. Ayoko. Isang buwan lang naman doon. Ay, naku, hindi mas lang ayoko na. Ayaw talaga ni Chona. Ayaw daw niya kahit isang buwan lang. Ayaw daw niya talaga. Isang buwan, mag-ikot na tayo sa Manila. Mataba ako doon. Mapunta tayo sa MOA. Ang problema nga wala ako. Nagbigay nga ako pang Oo. Sasabihin ko din sa isa. So, may naisip si Erwin, nasabi ni Erwin, magbibigay ng pangkain para sa mga alagang aso at pusa ni Chona. Magbibigay siya sa mag-aalaga, yung titingin-tingin, no? Doon sa dito sa mag-aalaga, sa mga alaga ni Chona. Sino isa? Meron kaibigan lang talaga. Baka naman, kalandian. So, pinagdudahan ni Erwin dito si Chona kasi sabi ni Chona, sasabihin ko doon sa isa. No? May paligoy-ligoy pa si Chona, sabi niya na kaibigan. So, alam ni Erwin yung mga ganitong kalakaran, Kaya nagdududa si Erwin. Masama nang pumili ng isang matanda.
Dahil mula naging bakla ako, hindi ako nagmahal. Ngayon lang. Mula daw nung naging bakla siya, hindi daw siya nagmahal. Ngayon pa lang daw. So, confirmed. May pag-ibig din si Chona. Matandaan na. Mabait siya. May asawa siya. Pero pag lagi siya nag-aaway, mag-asawa ako yung nag-aaway nila. Kaya maganda ako. So, ito nga, confirm nga. Sabi ni Chona dito, meron siyang jowa ngayon, pero may asawa yung kanyang jowa. Kaso nga lang, lagi daw nag-aaway yung mag-asawa kasi nga, pinagseselosan si Chona. Sana all, mapapasana all talaga ako dito kay Chona. Sana all may jowa at pinagseselosan. Isa lang masasabi ko sa iyo, Chona, how to be you. Buti pa si Chona, no? May pag-ibig at saka pinagseselosan. Kaya nga mapapasana all talaga tayo dito kay Chona. Partida yan. Tingnan niyo ang itsura ni Chona, no? Na butot balat na siya, nakahanap. So, sabagay, pag-ibig talaga, pagka dumating yan, charot. Pagka dumating yan, walang sisinto. Ewan ko, bahala sa'yo. Makikita mo kung napunta yung dito sa tanghali. Sa umaga. O, napunta daw sa kanya sa tanghali, sa umaga. Siguro humihingi ng pagkain. Pero wag natin husgahan si Chona. Siguro naman, malay natin, totoo, no? Totoong may pag-ibig na dumating sa kay Chona, di ba? Kasi proud si Chona at saka happy naman siya. Huwag natin hadlangan, huwag natin husgahan yung mga ganyan, kasi hindi natin alam kung totoo nga ba talaga, totoo na may pag-ibig na dumating. Pero kasi bibihira, alam natin sa mga gay, sa mga lesbian, pwede pa siguro sa mga lesbian, merong mga tunay, may mga tunay na nagmamahalan. Pero pagdating sa mga gays, napaka-imposible na mayroon tunay na pag-ibig. No, bihira. Bihira, meron pero bibihira yung ganyan. Ang tanong, sasama ka ba? Iwan lang na ba? Sama mo yung base. Nadaan naman ako dito. Ano nga? Maglalaba muna ako ng mga damit. Kaya pagpili sabon, pagpili sandro, para mapagyan ng damit. Papaano mo po siya? So, napaano dito, no? Napapayag ni Erwin si Chona. Siya ay sasama kay Erwin papuntang Cavite. Sabi niya, pero bigyan daw muna siya ng mga pambili ng sabon, yung kanyang gagamitin, kasi maglalaba daw muna siya ng kanyang mga gamit, ng kanyang mga damit. Bakit siya bang may karapatan sa buhay mo? Hindi naman para mo lang. Dito, ito yung umagaw ng pansin sa akin, no, na sinasabi ni Chona, buti kung pumayag daw si Sangkay, no. Gaya ng sinasabi ko, sa tuwing nakikita ko na binavlog si Chona at hindi talaga maaaring hindi niya makalimutan ako, sina Kuya Val, sina Kulinga Prab, at saka si Ate Edna. So, nag-aalala siya dito, sabi niya, buti kung pumayag si Sangkay, di ba? So, may pagrespeto talaga si Chona dito sa atin, kahit ganyan si Chona, meron siyang respeto sa atin. Iniisip niya pa rin kung ano yung ating opinion para dito sa kanya. Bakit ayaw niyo pumayag? Ayun ko, pero sabi niya sa akin, pangalawang ko na lang. Diba? Kaya ako yung gaya, nandiyan ko sa Buhay mo naman yan, dapat siyang masusunod. So dito sa sinabi ni Erwin, sinabi ni Erwin na bakit daw, sino daw ba ako na para hindi pumayag sa kay Chona. Para sa akin, Erwin, wala ako sa posisyon na sa sinasabi mo na sino ba ako
na para hindi pumayag sa kay Chona dahil buhay naman daw yan ni Chona. Yes, tama ka, Erwin. Wala ako sa posisyon. Sino ba ako? Kung sino nga ba talaga ako na para hindi pumayag sa kay Chona. Wala akong karapatan sa kay Chona dahil tinulungan ko si Chona. Mali lang yung pagkakasabi dito ni Chona, no? Kasi sabi niya, dati daw nagpaalam siya sa akin, hindi daw ako pumayag. Wala akong sinasabing ganyan sa kay Chona. Gawa-gawa lang ni Chona yung ganyang sinabi ni Chona. Dahil totoo, wala akong karapatan, wala ako sa posisyon na para hindi payagan si Chona na sumama sa iyo, Erwin. No. Yung sinabi mo na sino ba siya? Sino si Sangkay na para hindi ko siya payagan. So ulitin ko, Erwin, wala ako sa posisyon na para si Chona ay hindi payagan. Wala akong karapatan na hindi na ang tawag din manduhan si Chona. No, tumulong lamang tayo kay Chona. No, at alam mo 'yan, mula noon nung nalaman ko na si Chona ay bumalik sa kanyang bisyo, hindi na ako nakialam. No. Wag mong sabihin, Erwin, sa akin na sino ba si Sangkay na para hindi ka payagan. Siguro hindi maganda lang sa pandinig, ano, hindi lang maganda sa pandinig yung sinabi mo na sino ba siya. 'Di ba? Karapatan mo rin yan kasi ikaw yung nagva-vlog ngayon sa kay Chona, na ikaw ang may karapatan na kung anong dapat mong gawin dyan sa kay Chona. Ang sa akin lang, Chona, huwag kang magsalita ng hindi totoo para sa akin, no? Kasi hindi maganda. Yung sinasabi mo na nung nakaraan na hindi kita pinayagan, walang ganun, walang pangyayaring ganyan, no? Ang sa amin lamang noon, ang sa akin lamang noon, wala akong sinabi sa iyo na huwag kang umalis. Ang sinabi ko lamang dun, ano ang mangyayari sa bahay pagka si Chona ay pumunta dito sa Manila. Kasi alam natin na si Chona mapanggawa ng kwento, no? Gumagawa ng kwento. Tingnan natin dito sa kanyang statement na ito. Biglang binaling niya yung kwento. Biglang binaling niya yung istorya. Iniba niya yung kwento. Dito binago niya kaagad, tinanong niya kaagad si Erwin kung kailan sila aalis, no. Dito tinanong niya kung papayag si Kuya Val, tinanong ni Chona, walang reaction si Erwin, no. Inaantay ko talaga na gumawa ng reaction si Erwin, no. Sabihin ni Erwin, sino ba siya? Ba't sino ba si Kuya Val, no? Na para hindi pumayag sa'yo. So, wala siyang nasabi dyan. Wawa ka naman, Chona. Alam mo, Chona, sobrang naawa ko sa'yo. Sobrang payag mo na kasi. Parang ka na talagang naglalakad dati. Nakikita natin dito, no? Sa itsura ni Chona na sobrang payat siya. Ako, para sa akin, mas maganda yung dalhin ni Erwin si Chona sa Manila, or sa Cavite, kung saan man siya nakatira. Mas maganda yung ganyan kasi matututukan yung pagkain ni Chona. Wag lang silang magja-jamming. Yan ang hindi maganda. Mas maganda kung matutukan niya yung pagkain para kahit papaano tumaba-taba si Chona. At saka, makokontrol yung bisyo na ginagawa ni Chona, yung pag-inom, yung pag-sigarilyo, no, makokontrol dito, masasabihan ni Erwin. So, maganda kung madala niya ito, si Chona, sa Cavite, para kahit papano ma-relieve naman kahit papano dito si Chona. Yung kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, masusustentuhan, no. Wag lang masusustentuhan yung kanyang mga bisyo. Para ka nang naglalakad na. Sige, pag ako'y ginawa mo ang kukunin ko, yung postiso ko. Kulang na lang naman yung tutay. Yung postiso, pagugunin ko ito. Huwag ka naman papunta. Sayang yan. Bayad naman na yun yung kalahati. Sayang yung tayo pati pinigunin ko. Kaya ang gagawin ko, pagugunin ko na nakulugan na lahat yan. Eto na naman tayo, bumalik na naman tayo sa mga nakaraan, si Chona, naalala na naman, dito sa vlog dito, no, naalala niya yung cellphone niya na gusto niyang tubusin, dito na naman sa last na,
naalala na naman niya yung pagpapapustiso niya. So, binigyan kasi natin yan ng pera para sa pangpapustiso niya. Sinasabi niya, nagaling siya doon, nagpasukat siya ng kaso nga lang hindi siya nabubunutan ng kanyang ngipin kasi nga yung mga ngipin kasi pag pustiso kailan malinis, no? Hindi daw maalis-alis yung kanyang mabunot-bunot yung kanyang mga ngipin kasi nga nahihimatay siya pagka siya ay binubunutan. Which is alam din naman natin alam naman natin na wala na yung pera na yon na ibinigay natin. Alam natin kung saan napunta yon. Si Chona lang kasi talagang hindi natin paniniwalaan si Chona pagdating sa mga bagay-bagay, pagdating sa pera, no? Kasi alam natin na ginastos niya yan, no? Hindi napunta doon para sa kanyang pagpapapustiso. So sabi niya, pagka siya daw ay nagkatrabaho, sabi niya doon sa kay Erwin, tutubusin daw niya, ipapatuloy daw niya yung kanyang pustiso. Gawa-gawang imahinasyon na lamang yan ni Chona, no? So gaya ng sabi ko, mas maganda kung talagang dadalhin nito ni Erwin si Chona kasi nga para meron, sabi niya dito marunong siya magluto, gagawin siyang tagaluto ni Erwin doon sa kanya, no? Gaya ng sabi ko, mas maganda dahil matututukan yung pagkain, nasa on time yung pagkain ni Chona para kahit papano tumaba-taba siya, magkaroon siya ng laman kasi sa ngayon sobrang payat talaga si Chona. Parang butot balat na talaga siya sa ngayon. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no, na upload ni Erwin, na sana totoo, dalhin ni Erwin si Chona papuntang Cavite para maalagaan kahit papano si Chona. Muli, maraming salamat mga sangkaylon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay, mga kalingap. Paalam.